hanggang 10. Lucas chapter 3 verse 7 hanggang 10. Wala tayong screen, so I need your cooperation. Mabilisan yung ilista or buksan sundan po para makita nyo po kung ating po pinag-uusapan. Sabi dito, pakinggan nyo po. Kaya't sinabi ni Juan sa maraming taong lumapit sa kanya upang magbautismo, kayong lahi ng mga ulupong, sino ang nagbababala sa inyo upang tumakas sa puot na darating? So nangangaral kasi siya. So ngayon, dumating yung mga gusto pong gustong magbabautismo. Ito yung sabi ni John. Ipakita ninyo sa pamagitan ng gawa na nagsisisi na kayo. At huwag ninyong sabihin mga anak kayo ni Abraham. Kasi nagbigay ng warning si John the Baptist. Magsisi na kayo, talikuran ng kasalanan. Malapit ang dumating ang Panginoon. Then maraming mga lumapit, din ito yung sabi ni John. Sinasabi ko sa inyo, mula sa mga batong ito, ay makakalika ang Diyos ng mga tunay na anak ni Abraham. Verse 9, Ngayon pa may nakaamba na ang palakol sa ugat ng mga punong kahoy. Ang bawat punong hindi mabuti ang bunga ay puputulin at itatapon sa apoy. So yun yung sabi niya sa mga lumapit kasi siguro natakot out of fear, out of guilt, lumapit yung mga tao. Ito yung sabi, ito yung preaching ni John. Then, sumagot yung mga tao lumapit, verse 10, tinanong siya ng mga tao. Tingnan niyo po kung gayon, ano ang dapat namin gawin? Sige po, focus po tayo. Nag-preach si John, malapit ang dumating ang Panginoon. Malapit na ang wakas. Yun yung preaching niya. Lumapit yung mga tao out of fear siguro. Then ang tanong nila, ang sabi ni John, akala nyo ba ay makakatakas kayo sa nakaabang na pagkaparusahan? Kasi alam ni John na hindi po totoo ang kanilang paglapit sa Diyos. So ngayon, honestly, kung babasahin mo yung scripture, yung verse 10, honest na yung sagot ng mga tao. So kung gano'n, ano po ang dapat namin gawin? So kung ikaw nandoon, ang isipin mo, spiritual na bagay. Pero tingnan nyo mga kapatid, dito po na-amaze. Verse 11 ng chapter 3. Verse 11 ng chapter 3. Tingnan nyo po So dyan, anong gagawin namin? Kung pakitang tao pala aming pinapakita. Tingnan nyo po Verse 11. Sumagot siya sa kanila. Sino mang merong dalawang balabal, ibigay mo ang isa sa wala. Gayon din ang gawin ng sino mang may pagkain. Nakita nyo mga kapatid? Yung totoong repentance pala mga kapatid, yung totoong pagsisisi, yung totoong gustong pumasok sa karya ng langit, yung gustong magkaroon ng kaligtasan, may kaugnayan ang iyong gagawin sa generosity. Wala na akong kausap. Sobrang akong na-amaze dito. Hindi ko alam kung na-amaze ko kayo dito. Oo nga, no? Kasi pwedeng sabihin ni John, magsisi kayo, magpabautismo kayo. Pwedeng ganun Salita kayo ng ibang wika, dumalo kayo ng mga gawain. Pwedeng ganun ang dapat ang sagot. Pero sa verse 11, tingnan niyo po ang sagot. Sumagot siya sa kanila. Sino mang may dalawang balabal, ibigay mo ang isa sa wala. I-percent natin. Ilang percent yun? 50. Tama ba? 50 ano? 50% po yun. Tingnan niyo mga kapatid. Gayon din ang gawin ng sino mang may pagkain. So ibig sabihin, ang totoong Kristiyano, ang totoong gusto ng pagsisisi, ang totoong gusto ng kaligtasan, ang totoong born again, hindi mo mailalayo, mga kapatid, sa generosity, sa pagiging generous. Ang totoong nakakilala sa Panginoon, ang totoong gustong manumbalik, mga kapatid, aayusin talaga ng ating pong Panginoon, i-require talaga sa atin ng Panginoon, yung pagtulong natin sa kapwa. Remember yung young rich ruler. Guro, paano po makapasok sa kailan ng langit? Gawin mo ito. Galang mo magulang mo, huwag kang papatay, kamahalan niya. Ang sabi ng mayaman, lalaking mayaman, nagawa ko na pong lahat iyan. Ano pong sagot ni Jesus? May kaugnayan mo ba sa verse 11? O sige, ibenta mo yung lahat ng ari-arian mo. Tapos yung napagbentahan, itulong mo sa may hirap. Pagkatapos ay bumalik ka sa akin. Tingnan niyo po mga kapatid, palaging may kaugnayan ang pagiging Kristiyano natin sa pagtulong sa kapwa. Kaya walang Kristiyanong madamot dapat.
hindi naman ako natulungan yan. Hindi naman nagbigayan pag birthday ko, hindi ko nakabigayan sa birthday niya. Di ba, ganun tayong tao? Hindi mo nag-aabot yan eh. Pero, tinan niyo po ang pagiging born again sa area na to, hindi yung nag-speak in tongues, hindi yung nag-taas ng kamay, hindi yung marami kang alam na doktrina, sa ating nilalakaran. Sa area na to, kung lalaliman natin, sa area na to, mga kapatid, ang pagiging born again, may kaugnayan sa generous, pagiging generous. Generosity. Wow. Tanungin ko po kayo, may kilala po kayong born again, pero madamot? Sige po, honest po tayo. May kilala po kayong born again, pero sobrang tikong. Kilala po kayo? So, pwede ko po bang questionin yun gamit itong verse na to? Kasi may problema po talaga eh, pagka ganun ang buhay. Kasi ang sabi ni John, kung alam niyo, makakatakas kayo sa palakol ni Lord, sa parusa ni Lord, ang naging honest na yung mga tao ko, John, ano ba ang dapat gawin? Sumagot ngayon si John. Kung meron kang 100 pesos dyan, ibigay mo ngayon sa katabi mo estudyante yung 50. Sige nga po. Madali pa yun eh. Diba? Kung may 5,000 ka dyan, ibigay mo yung 2,500 kasi wala pang pangbayad ng card yung katabi mong nanay. Nagkasi nyo mga kapatid? Ayaw natin doon, sa totoo lang. Kasi malaki yun, 50% yun eh. Ganon din sa pagkain. Diba kung may biskwit ka dyan, may snowflakes ka dyan, kung dalawa, ibigay mo yung... Diba? Eh, meron tayong mga kasamahan. Kayang-kayang magtiis, magmerienda siya, pero yung mga kapaligid niya hindi nag-merienda. Tama! So, actually, ang pagiging born again, ganito pala, hindi pala yung kala natin, yung tataas lang ng kamay. Wow! Naunawaan po natin mga kapatid. Kaya hindi na tayo limited sa 10%. Pagdating kay Zacchaeus, 50% din, ibibigay ko yung kalahati. Di ba? Pagdating ng early churches, hindi na lang 50%, 100% nililikom. Kaya nga po sa ating Thanksgiving celebration, magdadala lang tayo po ng pwede nating dalhin, anything na pwede nating ibahagi sa iba, pagkain, biscuit, gamit sa church, gamit sa tahanan. Dali lang natin, sa December 28 po yun. Salansan lang natin dito, bago matapos ang service, ipapamahagi din natin doon sa nangangailangan. December 28, i-apply natin. Kung sino lang po yung gustong i-practice yung biblical na pinag-uusapan po natin. Kahit sino po, hindi usapan na may business yan, kami wala, hindi po. Ano po yung madadala nyo ng December 28? Pagkain man yan, gamit sa bahay, gamit sa kusina, accessories ng motor, hindi pabor na pabor sa may mga motor, di ba? Tambucho. Ilagay nyo lang dito. Then, tayo ang magde-decide. Bago umuwi ng December 28, medyo maghapon tayo dito. Marami tayong ilang gagawing celebration. We have guest speaker. Nag-invite po tayo. We will just apply. Kasi ano ang silbi? Sabi nga ni Tito Alex, ang dami na nating natutunan. Sabi sa Don't Watch. Siguro panahon na para i-apply po natin ito. Okay? So again, December 28, anything, gulay, prutas, akit ka ng mura, yung nyugan nyo po para hindi nyugan ng iba. Dalhin mo dito, balatan mo na anything po na we can apply yung lesson po na ito. Okay? So, yun po mga kapatid. Last Don't Watch, may pinag-usapan po sa Pilipos kung nagkakamali, chapter 4, na sabi ng Biblia. Ang sabi ni Pablo doon sa mga tinuturuan niya na hanggang ngayon, hanggang sa atin, pagtuturo yun. So, hindi sa magaanan yung iba, mabigatan naman kayo. Okay? O hindi dahil gusto kong magaan sa akin, kayo mabigat, hindi po. Ang sabi niya, ginagawa natin ang ganitong pagtutulungan para kapag kayo naman ang dumanas dyan, sila naman yung tutulong. So, yun yung principle na gustong sabihin ni Pablo. Actually, Pablo, sa yaman, mayaman po siya. Siya po ay member po ng leadership. Siya po ay isang paraseyo na kinikilala at I believe sa yaman na meron po yun. Tapos sabi niya sa bandang huli, yung mga kumuha, kinote niya yung galing Old Testament. Okay? Pag may nakita kayo sa Bible na quotation, ibig sabihin, galing quoted yan from Old Testament. Yung kumuha ng marami ay hindi
lumabis, hindi sumobra. Yung kumuha naman ng konti, anong sabi? Hindi naman kulang. So, ibig sabihin, nung narinig ko ito, ang ganda niyang aralin, ang gandang principle na dapat naming matutunan. So, saan po galing yung quotation po na yun sa mga Bible reader? Okay, yun po ay galing sa Old Testament noong binigay ni Lord yung mana. Kaya ang title po ng ating pinag-uusapan ngayon ay Mana Principle. Ano ang pwede naming makuha, okay, doon sa pangyayari pong ito? Okay? So kung ganun pala kahalaga ang pagbibigay, pagtulong, bahagi pala ito ng pagiging Kristiyano talaga. So may pinanggalingan yung preaching ni Pablo, which is sa Exodus chapter 16, kung di ako nagkakamali, na ang mga kumuha ng marami, nung pagtakal nila, siguro nagtaka yung mga Israelita, bakit ang dami nila ito? Bakit sakto lang? Hindi lumabis. Yung kumuha naman ng konti, tinakal din, hindi rin naman kulang. So ano yung mga principle na pwede po nating kunin sa ganito pong mga bagay? Okay? Tingnan po natin mga kapatid. Verse 14. Kung di pa ako nagkakamali. So, buksan po ninyo yung pong mga Bible sa Exodus. Tingnan po natin para masundan po ninyo ako. Exodus chapter 16. Basahin ko po yung pinanggalingan. Saan po, binasa po natin yun sa, I believe sa 2 Corinthians chapter 8, yung binasa ko po pala kanina, 13 hanggang 15. Okay, sabi ng 15, tulad ng nasusulat, kinote ni Pablo, ang kumuha ng marami ay hindi lumabis. Ang kumuha naman ng konti ay hindi naman nagkulang. So, saan galing po yan? Sa Exodus chapter 16 galing yan. Ito po yung context ko niyan. Basahin ko po. Namulot nga ang mga Israelita, may kumuha ng marami at may kumuha ng konti. Verse 18. Ngunit nang takalin nila ang kanilang nakuha, gulat sila. Ang kumuha ng marami ay hindi lumabis. At ang kumuha ng konti ay hindi naman kinulang. Sapat lang sa kanila ang kanilang nakuha. So again, mana principle. Principle number 1. The amount of blessings you have received is the amount of blessings you will release. Okay? Kung kaya mong isulat, kaya mong sundin. Number 1, the amount of blessings you have received is the amount of blessings you will release. Yung dami ng pagpapalang iyong natanggap, ito'y principle ay dami rin ng bilang na iyong i-release, na iyong papagpala para sa iba. Kaya pala minsan mga kapatid, kahit gaano karami ang iyong natanggap, na may mga plano ka na sa likod ng iyong isip, ganito yung gagawin ko, ito yung gagawin ko. Pero nung kinukwenta mo na, sakto lang doon sa pagkakailangan talaga, na unang desire ng puso mo, sino po nakaranas po noon. Yung mga Israelita, siguro, ganun din tayo. Bakit kaya dinamihan nila yung iba? Sigurista, di ba? May kaisipan sila na, dadamihan na namin. Pero hindi gano'n nakadesign. Kung ano yung na-receive mo ngayon, yan ay alam ni Lord, kung gaano karami, ibig sabihin, gano'n din mapupunan yung pangangailangan mo at pangangailangan nung nakapaligid sa'yo. Kaya nagtaka sila, bakit ang dami namin kinuha, pero parang hindi naman lumabis. Yung ibang kumuha ng konti, hindi naman kulang. Kaya minsan may mga provision si Lord na parang feeling ko kulang. Pero sino nakaranas? Kala mo lang kulang pero napunan lahat. Di ba? Ganun karanasan natin, di ba? So, biblical principle po ito, mga kapatid. Hindi lang ito basta nangyari, sinabi sa Biblia. Totoo po ito ang ating pong nararanasan. Bakit? Alam ni Lord eksakto kung anong pangangailangan mo. Tama po ba? Minsan parang, Lord, parang sobra. So may kaisipan ka ngayon, baka pwede na akong bumili ng ganito. Pero pag-compute mo, sakto lang, nabigyan lahat. Nung nakaraang Mission Sunday, 100,000. So sabi ko nung naisip-isip ko, hindi ko pa alam yung computation. Pero pakiramdam ko, Lord, mas malaki yung blessing ngayong taon. Kasi nung nakaraang taon, 80,000 lang.
So, sumobra almost siya ng mga 20,000. So, na-provide din naman nung nakaraang taon, nakapagbigay din tayo ng bigas, napakain yung mga bisita. Then, pag-compute nung asawa ko, kasi i-report na po natin sa pastoral team, alam niyo po mga kapatid, na natiran lang po ng 377. Hindi nagkulang, hindi rin naman ganun lumabis ng marami. Kasi labas sa likod ng aking isip, yung mga matitira pang marami. Ganun isip ko kasi pili ko talaga maraming sosobra. Lalagay pledge sa van kasi i-maintenance next week. Kasi bibiyanin sa Manila. Sunod, kung merong pang tira, mapapagawa na natin itong mga speaker. Kasi nandiyan yung speaker, wala pa mga wire yan. Display lang yan ngayon. So, pagkita ko, sabi ko, may sobra pa ba? 377. Okay? May sobra naman. Tama ba? So, binalik ako ni Lord sa principle na ito, mga kapatid. Oo nga, no? Yung kumuha ng marami, hindi lumabis. Yung kumuha ng konti, hindi naman nagkulang. Sabi ko, bakit kaya sakto lang? Dami naman ang dumating. Sabi ko, nung nakaraan, isa lang yung bisita natin, yung pagpala din natin, si Kuya Dewey. Ngayon, marami tayong bisita na pagpala din natin. Di ba? So, ngayon mga kapatid, ito pong principle. Kapag may dumating sa iyong pagpapala, mga kapatid, huwag mong iisipin, para bang, ang ginagawa kasi ng iba, magtitira ka ng marami agad sa iyo. Hindi mga kapatid. Nagsisimula ang greed kapag maraming natira sa iyo. Ulitin ko po, say amen if you believe. Pwedeng magsimula ang kasakiman kapag may natirang marami sa iyo. Kapag parang may dumating, halimbawa, baka makasakto baka pinagpala na yung katabi mo ngayon Hindi ko alam kung paanong bahagi, paanong pagpapala. Pag may dumating sa iyo mga kapatid, ibig sabihin niya, amount na yan din yung magiging pagpapala sa sarili mo, sa mga tao na kapaligid sa iyo. Kapag may natirang pang luho na lang, hindi na yan kalooban ng Panginoon. Wala na nag-amen. Kasi gano'n naman talaga yung mga kapatid. Pag pinagpala ka, ang mapapagpala yung mga nakapaligid sa iyo. Yung timbang umaawas, sino po ang naawasan? Yung paligid nung timba. Yung panggang punong mangga na marami hitik sa bunga, sino po napapagpala? Yung kapitbahay nung puno ng mangga. Pag pinagpala po yung katabi mo, sabihin mo sa kanya, sige tapikin mo, ako ang maawasan. Di ba? Pag pinagpala yung katabi mo ngayon, sige po, tingnan mo muna yung sa mukha yung katabi ninyo. Pag nakareceive yan ng bonus ngayong December, yan katabi mo ang pwedeng pagpalain. Nakita niyo mga kapatid? Church, kung ang mga kabataan natin ay pinagpala, sino pong church ang papagpalain? Itong church. Ganun ang mga department. Wow, ganun pala yung principle. Ang tayo bilang tao, pag pinagpala, atabing mo agad yung sarili mo. Tama? Ano sabi ng scripture pag binasa niyo yan? Napanis, nabulok yung mga pinasobara nila. Nakita niyo mga kapatid? There's a lesson from mana. Mana is not just to sustain them, but to teach them a life principle. Ulitin ko po, ang akala ko dati yung mana para lang mag-sustain sa kanila. For ilang years, 40 years. Nung nagsasalita si Tita Sheila, nung madaling araw na may ganun lagi akong moment kay Lord May parang ganun lagi na confirmation yun sa akin. Ito yung word ko sa Sunday, sa buong church. So nung napakinggan ko yung na yung mana hindi lang magsusustain sa mga Israelita, magtuturo yun sa kanila. Alam niyo po mga kapatid, yung 40, meron pong meaning sa Bible. Yung 40 mga kapatid means, teaching. Means, trials. Tingnan niyo mga kapatid, lahat na nakaranas ang 40 sa Biblia, tinuruan sila ni Lord, yung ika-41 breakthrough sa kanila. Nalala niyo mga kapatid, ilang araw bumaha at nagturo kay Lord kay Noah. 40 days and 40 nights. Ilang days nag-fasting si Jesus. Ilang days nagbanta si Goliath. Basahin po ninyo. 40 days din. Na pinagtutuyat niya yung mga pero ika-41, may breakthrough sa kanila. So ibig sabihin, yung 40 nito mga kapatid, may tinuturo sa mga Israelita. Kaya sa mga bandang ulit, medyo tapusin ko na ng konti, tapos ko na yung panghuling bagay. Nung nakarating sila, mga kapatid, ng ika-40 years, nakarating sila sa Kanaan, may mana pa po ba? Wala na. Natigil yung mana.
So, may ibig sabihin mga kapatid, yung journey na to ay nagtuturo sa bawat isa po sa atin, hindi na lang para sa kanila. So, ano mga tinuturo po sa atin mga kapatid? Ito pong principle number 1, na kapag naka-receive pala tayo, hindi agad lang isi-save natin yung pang-sarili po natin. Naalala niyo yung isa pang kwento sa Biblia, mga kapatid, kwento ko na lang sa inyo. Yung mag-ipon na siya ng maraming mga kayamanan at awas na doon sa kanyang bahay. Ang sabi niya, nakaisip siya, alam ko na, magpapatay ako ng isang panglagayan. Doon ko hiimba at ako ay magsasaya, magiinom. Ano pong sabi ng Diyos? Hangal. Ngayon din ay mawawalan ka ng buhay. So, sinong manginginabang niyang mga yan? Napansin niyo mga kapatid, yung lahat ng desire pang sarili, ayaw ng Diyos. Tandaan po natin. Kaya when you receive something, palaging kaugnay, kasama yung katabi mo ngayong umaga. Kapag sumahod, kapag pinagpala, lahat ng taong konektado sa'yo. Ang church, si pastor, lahat po. Hindi dahil ako yung pastor. Okay? Pag pinagpala ka, damay dapat yung mga kapitbahay, yung mga taong nakapaligid sa'yo, mga kapatid. Nauna po ba ninyo pinag-uusapan po natin? Hallelujah. May tinuturo po si Lord sa kanila. Kasi pag, imagine, kinuha nila lahat yung everyday na lumalaglag naman na, magiging makasarili po sila. Kasi sa kanilang lahat ay, so ang ginawa po ni Lord, papansin po ninyo, yung pupunin nila mga kapatid ay para sa araw lang na yun. Kapag sila ay nagtabi, ano po sa mga Bible reader? Napapanis, nabubulok, nasisira. So ayaw po ni Lord na ganitong buhay ang gawin po natin. So tinuruan na ang mga Israelita, mga kapatid, panahon na para i-apply na po natin. Okay? Minsan na po bang naging Israelita ang katabi mo ngayong pong umaga? Diba? Matigas ang ulo, makasarili, diba? Sigurista. So, ayaw po ng ating pong Panginoon yan. And I believe, ang ganito pong principle, magtuturo din sa atin mga kapatid para umalis tayo sa kahirapan. Alam niyo po ba, ang pagbibigay ay pag-alis po sa kahirapan? Sabi po ng Biblia, sino po ang gusto umalis sa kahirapan? Ay, yung iba pong di nag-email, mayaman na po yata kayo. Amen? Ang pag-release, ang pagbibigay ay pag-alis din po sa kahirapan. Sabi ng 4:17 ng Pilipos, hindi sangad kung laging tumanggap ng kaloob, kundi nais ko ay makatanggap kayo ng masaganang gantimpala. Diba? So yun yung nais po ng ating pong Panginoon. Kaya when we receive blessing, so i-release po natin mga kapatid. Ibigay po natin. Siyempre, hindi ito manipulation. Hindi ito parang kinukondisyon ko yung isip po ninyo. Maging matalino rin, siyempre. You need to save for yung personal po ninyo, yung future, pagkain, yung lahat. Then alam niyo naman kapag yung natira na yon, para lang makasabay ka sa trend. So, I believe hindi na po yan nais po ng ating pong Panginoon. So, kung meron po, alam niyo po ang Biblia, hindi ko po sure pero sa inyo po, sa inyong mababasa. Pag babasahin mo ang Biblia, hindi tayo ni-encourage ni Lord na mag-ipon dito sa lupa. Tapos tingnan nyo lang po, awan ko lang po, baka hindi ko pa naman lahat na-i-scan lahat yun. Pero, tingnan nyo po ang Bible. May nabasa ba kayong in-encourage tayo ni Jesus na mag-ipon dito sa lupa, mag-impok ng kayamanan? Halos lahat ng mababasa mo, especially sa teaching ni Jesus, dinidiscourage tayong mag-ipon ng kayamanan dito sa lupa. So kung may saving kang gagawin, yung saving na ginawa ni Joseph the Dreamer, yung nag-impok dahil may kahirapang darating. Pagiging wise lang. So pero ang Bible, wala pong, hindi ko po sure kung meron isang single verse, baka sa mga, siguro, i-encourage tayo for saving, for pagiging wise na lang sa buhay po na to. Pero yung pag-ipon lang ng kayamanan sa lupa, wala halos ka pong mababasa sa Biblia. So, yun yung punto po natin ngayon pong umaga mga kapatid. So, nawa, pag may dumating na pagpapala sa atin, blessing sa atin, huwag niyo naman pong kalimutan yung mga nakatabi nyo ngayong pong umaga. Pakitandaan nyo nga po yung katabi nyo ngayong umaga. Kasi bago matapos po ang taon, may bonus po yan. Okay? Bago matapos ang taon, papagpalain ni Lord yan. Yung mga 13-month pay, sige po,
ilista mo na. Okay? Ang una mong pagpalain, yung katabi mo ngayong umaga. Pangalawa, yung kaharap ninyo ngayong umaga. Okay? Ulitin nga po, ang una mong pagpalain, yung katabi mo. Pangalawa, yung kaharap ninyo. Amen po ba? Amen. Okay? Number 2 principle. Sige po. Number 1 principle, lahat ng na-receive mo, yung amount na yun din yung amount na i-release mo. Huwag ka nang magtabi. Okay, kasi bakit? Si Lord ang mag-iisip pa sa mga susunod. Minsan kasi masyado tayo, ang akala natin by faith or wisdom to. Magtatabi ako para sa, pero ang katotohanan, para naman sa iyong sarili eh. So kung kailangan itulong, paano pa sa yung mga susunod? Si Lord ang bahala sa mga susunod. So pag binayaran ni Lord yung ban ngayon, okay, yung mga isipin natin, huwag na natin isipin, si Lord ang magbabayad sa mga susunod. Ganun yung principle. Yan sabi ng Mateo, mga kapatid. Yung bukas ang mag-iisip na sa kanya. The number 2 principle, mga kapatid, 19 hanggang 21. Sinabi sa kanila ni Moises, huwag kayong magtitira para sa kinabukasan. 20. Ngunit ang ilan sa kanila, hindi nakinig kay Moises. Kinabukasan, inuod at bumaho ang tinira nila. Kaya nagalit sa kanila si Moises. Mula noon, tuwing umagay, namumulot sila ng ayon sa kanilang kailangan. Pag-init ng araw, ito'y natutunaw. So gigising sila ng maaga, bago sumikat ang araw, kailangan makakuha na sila ng, ano pong pagkain? Mana. Ang mana, pagkain ng anghel yan. Yan ang sabi ng Bible. So, dahil mabiyaya si Lord, nilalagpak kada umaga, ang kukunin mo lang, yung kakainin mo hapon. Kung gaano makakain maghapon, kunin mo yon. Alam ni Lord, gano'n siya makapangyarihan. Pag pinasobrahan mo, anong nangyayari? Inuuhod. Mabaho. Okay, nasisira, napapanis. So, ano yung pwede nating principle na matutunan po dito? Number 2, our security is on the provider, not on the provision. Number 2 principle, our security is on the provider, not on the provision. Minsan, pag di natin namamalayan, dahil pinapagpala tayo, hindi natin namamalayan, sobra ng pagtitiwala mo, secure ka doon sa trabaho mo, doon sa pera mo, sa ATM mo, sa lahat ng mga bagay. Doon na sa provision, hindi na doon sa provider. Our security is on the provider, not on the provision. Sa Tagalog, ang ating seguridad ay nasa Diyos na nagpo-provide, hindi doon sa kanyang material na bagay na pinrovide para sa atin. Yun yung Tagalog nun, mga kapatid. So kasi kadalasan, nagtitiwala na tayo doon sa business, doon sa pera, doon sa lahat ng mga alam nating mga galing naman yan kay Lord. Hindi naman yan makakapag-stand kung wala naman ang ating pong Panginoon. Kaya nga po sila nagtitira. Bakit po? Kasi may kaisipan sila na baka bukas hindi na magbagsak ng mana. Kung wala mang mana bukas, diba? Kanina sila nagtitiwala sa mana o doon sa nagbibigay ng mana? Diba? Kung babasahin natin, yung mga Israelita, pinapakita nila, meron pa rin ilan kasi na pinasobrahan nila at nabulok inuod, nagpapakita yon na sila po ay nagtitiwala, mga kapatid, hindi na doon sa nagbibigay ng mana, doon na sa mana itself. Ganon tayo minsan, mga kapatid. Diba? Doon na sa sweldo, doon na sa business, doon na sa pera, doon na sa, minsan sa tao na tayo nagtitiwala. Nawala na yung pagtitiwala natin na ang ugat naman ng lahat ng mga bagay, si Lord naman ang nagbigay ng lakas sa tao para makapagtrabaho yung tao. Si Lord naman nagpadala ng mga tao para dumami ang customer mo. So minsan, doon na tayo nakatiwala doon sa nakikita natin lang pang sarili po natin. Sabi ko nga po, may mga ilang nag-a-apply, hindi nakareceive po ng tithes. Ito, totoong nangyari po ito. Ang ginawa mo ng isang tao na ito, yung isang portion lang ang ibinigay kay Lord. Yung ibang portion, iniwan sa ATM. Tama, mali. Then, na-receive ka ng blessing kay Lord. Nasa ATM. Ngayon, ang kinuha lang isang portion. Binigay kay Lord yung, sabihin natin 50%, yung another 50%, iniwan po doon sa ATM. So, tingin po ninyo, mga kapatid. Pagiging wise o pagiging kawalan ng tiwala sa Panginoon? When you receive something from the Lord, automatic, mga kapatid, you will give kung ano yung kay Lord. That's the principle.
Wag mo nang iiwan mga kapatid. Yung pag-iiwan ng ganun, kawalan ng pagtitiwala yun kay Lord, hindi yan pagiging wise. Kasi bakit iniisip mo, kung sakali magkagipitan, may kukunin ka na hindi naman para sa'yo. Pag tinabi mo yung hindi para sa'yo, matitem kang kunin yun. May kausap po ako mga kapatid. Kaya tinuturuan tayong huwag magtiwala sa provision. Magtiwala tayo mga kapatid doon sa taong nagpo-provide. Kay Lord na nagpo-provide. Amen. Diba? So minsan, hindi ko man itutulong lahat. Pero ang katotohanan po mga kapatid, sinisave mo kasi may kaisipan ka na baka ikaw din lumagay sa ganito. Mga kapatid, parang it sounds correct, pero makakawalan po ng pagtitiwala sa Panginoon. Nilalagay mo yung lahat ng mga sitwasyon sa iyong mga sariling kamay. Katulad ng mga Israelita. Hindi yan sila nagsisave ng marami para itulong sa kanilang kapitbahay. Hindi. Nagsisave sila ng maraming mana para kung sakali mang wala ng mana. Kasi nabago naman sa kanila yun eh. Nasanay sila sa Egyptio eh. May mga sibuyas, kamatis, biglang tinanggal ni Lord yun. Biglang inintroduce yung mana. Eh hindi naman nila alam kung abutin sila ng ilang taon? 40 years. Imagine 40 years, ang kain nila ay mana. Sabi ng scripture, hindi sila nanghina. Ilang taon inabot si Moises bago umatay. Ganun katindi yung pagkain nila mga kapatid. So yun nga lang, dumating sa pagkakataon, sa mana na sila nagtitiwala. Sa sweldo na tayo nagtitiwala, sa mga businesses na tayo nagtitiwala, sa sariling lakas na tayo nagtitiwala, hindi doon sa lahat ng pinapanggalingan po nito. Again, pag ganito ang sistema natin pong buhay, diyan uli magsisimula ang greed, idolatry, iba pang mga kasalanan ng mga kapatid. Sino po yung pinakain ni Lord kanina pong umaga? Huwag ka na masyadong maglala kung may kakainin ka mamayang tanghali. Wala ng pagtitiwala yan. Sino po ang nakabayad sa mga may nire-rent? Sige po, i-rent kayo ng may mga loan kayo ng sasakyan, nakabayad na kayo. Nakabayad na kayo ngayong buwan, ngayong taon, or ngayong buwan. Hayaan nyo mga kapatid na next month, i-provide ulit ng ating pong Panginoon. Minsan po, kumain na tayo ng umagahan, namumroblema pa si nanay, ano yung kakainin ng tanghalian? Kawalan ng pagtitiwala. Sino po yung mga nagbabakasyon po ngayon na pinrovide po ni Lord ng kanilang pong mga vision, nakabayad ka naman kahit pa paano, di ba? Nakapag-clearance ka na. So, ibig sabihin, ganun kabuti ang ating pong Panginoon sa ating pong buhay. So, wag po tayong mahulog sa pakanan ng kaaway. Tinuturuan tayo mga kapatid, again, na hindi tayo magtiwala sa mana, kundi doon sa nagbibigay ng mana. Palakpakan natin ang ating pong Panginoon. Actually, kung isa-isay mo pa yan, tinuturuan tayo ni Lord ng mas malalim pa eh. Kailangan nilang gumising ng maaga. Alam mo, ganoon din sa buhay po natin mga kapatid eh. Tama po ba? When you wake up in the morning, early in the morning, pansin po ninyo, there is fresh manna from the Lord. Hindi siya literal, hindi siya makakakuha ng 500 pesos, kundi pag ikaw gumising ng maaga, pansin po ninyo, may kakaibang revelation si Lord. Kung preacher ka, makaka-relate ka sa akin sinasabi, sobrang overflowing lang nung mga message ni Lord. Kaya niyang tapusin sa isang upuan. Kasi bakit mga kapatid, may principle na tinuturo sa atin si Lord na ang aking mga anak ng Diyos dapat maagang nagigising. Sa pagising sa umaga, dapat nagmumulot ka na ng mana. Ano yung mana? Yung Word of God. Kasi pagdating sa tanghali, pansinin po ninyo, pagdating ng medyo tanghali-tanghali na, ang dami ng mga gawain. Kapag hindi ka napagsimula ng umaga, kahit may promise ka kay Lord, Lord, hindi pa ako nakapagkuha ng mana kaninang umaga, mamayang gabi na lang po. Nakailang beses ka ng ganyan. Nung gabi na, Lord, pagod na po, bukas na lang po ulit. Tamansin niyo mga kapatid? So, may tinuturo si Lord sa atin sa ganito pong mga kwento mga kapatid. Kaya attending don't watch is biblical. Yung pagkakaroon ng prayer life natin sa umaga-umaga is biblical mga kapatid. So, revisit your altar. Yung tinuturo po sa atin. Bakit, tingnan niyo po, bakit pag sikat ng araw ay nawawala? Bakit ganun yung principle ni Lord? Bakit ganun yung sistema na ginawa ng ating pong Panginoon? Simple lang mga kapatid. Para bago pa sumikat ang araw, mapilitan ng gumising ang mga anak niya. Eh, yung katabi mo, baka alas 10 na nagigising ng umaga yan. Eh, wala nang mana. Diba? Manas na yan.
Nakita niyo mga kapatid? So, listen. Available na yung revelation. Pupulutin mo na lang. Andiyan na yung blessing. Same thing sa Lord. Hindi nagkulang si Lord sa mga mensahe. Kaya isipin po ninyo ang isang pastor. Isipin niyo po. Sige po. Isipin niyo isang pastor. Kumpitin niyo ang Sunday ng isang taon. Ilang Sunday sa loob ng isang taon. Ganon siya dapat makareceive ng revelation para ituro. Kung pang sarili lang yun mga kapatid, ang hirap gumawa ng preaching. Totoo lang. Kung walang fresh manna everyday, tapos sa harap pa sa church, hindi yan katulad sa iba na bibili ka ng ulam tapos iinitin mo tapos okay na. Imagine mo yung mga nakapaglingkod. Paano yan? Kaya may nag-isip sa amin, sabi ng taga-Tarlac, yung mga pastor ay nahaulaan lang yung nasabi nila. Kasi nga, paano sila, ano yung sinasabi nila? Kayo po, itry nyo lang na ilagay yung sitwasyon ng isang lingkod ng Diyos. Paano, ano saan kayo kinukuha ni Pastor yung aming tinodoro? Napansin nyo, naisip nyo po? Mga kapatid, the revelation is available, kailangan mo lang gumising na madaling araw at kunin yung para sa'yo. That's the message of God, mga kapatid. Hindi po nagkulang ang ating Panginoon. Yun nga lang, tamad tayong gumising ng maaga. Yan ang katunayan. Kaya ang principle, sinusuportahan din, ayaw ni Lord sa mga tamad. Ayaw ni Lord sa mga hindi nagsisikap. Kasi from the very beginning, imagine tinuturuan ni Lord ang mga Israelites para matutunan na natin ngayon. Imagine 40 years of learning stock. 40 years of teaching, tinuturo. Kaya hindi lang to providing to sustain them. Inalaw ni Lord na gano'n ang maging sistema kada umaga. 40 years yun mga kapatid. Gaano katagal ang 40 years? Sino po ang 40 years old na? 40 pataas, di ba? Ang tagal nun, 40 years na pagtuturo sa kanila. Kaya nga yung word na 40 sa Bible, panahon ng trials, testing, teaching, pagtuturo ni Lord. Para sa ika-41, may breakthrough para sa iyo. Yun yung ibig sabihin ng mga kapatid, yung gustong sabihin ng ating pong Panginoon. So kayo po umaga, nawa po ay natututo tayo sa mga simple revelation na binibigay sa atin ng ating pong Panginoon. Pagpapakita rin ito na hindi sa effort nila. Kasi kung tatrabaho sila, magmamalaki sila eh. Pansinin nyo, kada umaga, anong gagawin po nila mga kapatid? Kada umaga, kukunin lang nila. Ang ganda nun kung kada umaga may 5 kilong bigas tayong kukunin sa bunsura natin. Wala pang pagmamalaki nun. Diba? Kasi ang katotohanan, listen. Ang katotohanan mga kapatid, pag may effort mo, may pride ka eh. Diba? Pero halimbawa, nagtatravel lang tayo. Halimbawa, itong 4 na to. Nagtatravel lang sila. Biglang may nakasalubong sila o 500. Mga kapatid, halimbawa, binigay ko yung 500 kay Kim. Naglalakad lang sila. Hindi mahirap kay Kim na bigyan ng tig-100 pa yung kasama niya. Pero pag ikaw ay may 500 sa pulsa, mga kapatid, na galing sa trabaho mo, sweldo mo, nakailang meriendahan na kayong nalipasan, hindi ka pa magpamerienda. Tama? So yung principle, tinuturo ni Lord, sige, akin lahat yan. Ako ang may kamaraanan. Ang gagawin mo, kukunin mo na lang. Wow! Grabing message ni Lord, Grabing pagtuturo sa atin ng ating pong Panginoon. So it's not about you, it's not about your effort, it's all about God na nagbibigay sa atin ng pagpapala. Palakpakan natin ang ating Panginoon. Ulitin ko po. Kapag alam mong pinagpala ka lang din, hindi mahirap maging pagpapala para sa iba. Ulitin ko po. Kaya sa December 28, listen, magdadala tayo ng lahat ng kailangan ng gusto nating dalhin, i-offer natin kay Lord. Yung dadalhin mo, pagpapatunayan ng pagpapasalamat mo kay Lord for the whole year. Dadalhin mo lang dito, walang effort yung iba, lahat tayo magdadala lang dito. Tapos, magde-decide tayo kung kanino po ibibigay po natin. Halimbawa, may magdala ng isang tricycle, radyo tricycle. Sino po gusto ng tricycle? Sige po, magtaas na po kayo ng kamay. Mga may magdala po tricycle. Halimbawa, may magdala po ng isang bagong cellphone, iPhone 17 Pro Max. Sino gusto? Okay? So, depende sa inyong pangangailangan. Diba? Kumuha ng ayon sa iyong pangangailangan, magbigay naman ayon sa iyong kakayahan. Sa ating home quarantine before, diba? So, ganun yung gagawin sa December 28. Magdadala lang, halimbawa, si Tita Sheila magdala ng 15 na biskwit yung pula, yung pulang biskwit na
O yung halimbawa, 50 na gano'n. Sino gusto magdala ng 50 na gusto mag-biscuit? Sabi ng asawa ko, bili mo naman ako ng biscuit na gano'n. Ang gusto ko lang yung wafer na puti. Sige po, kung ano lang po yung gusto nyong ipagpasalamat kay Lord, dali natin sa December 28, ipipila natin dito bago matapos ang service. Kung sino po yung may kailangan ng gano'n, bibigay po natin. Okay? Sino pong kailangan ng aircon sa bahay po nila? Ayos. Okay? So, hindi natin alam kung ano po ang meron sa December 28. Okay? So, I want na may challenge tayong lahat ngayong pong umaga. Let's apply the principle na binigay sa atin ng ating pong Panginoon. Again, bakit gustong-gusto ni Lord na maging generous tayo? Kasi ang Biblia nagsasabi, ang best worship and best offering ay nasa pagbibigay. Kung titingnan natin, kung i-check mo ang Bible, ang best offering and worship pala hindi yung tugtugan, hindi yung sayawan. Magandang bagay po yan. But when I check my Bible, ang sabi ng Pilipos chapter 4 verse 18, ang mga ito ay tulad ng mabangong handog ng Diyos. Mga alay na katanggap-tanggap at kalugod-lugod sa Kanya. Pilipos chapter 4. Sabi pa ng Hebreo 13:16, at huwag nating kaligtaan ang paggawa ng mabuti at ang pagtulong sa kapwa, sapagkat iyan ang alay na kinalulugdan ng Diyos. Listen, kaya pala sa mga services may offering. Hindi para magbigay tayo. Ito po ang isang obvious na kalugod-lugod sa harap ng Diyos. You don't need to taas-taas your kamay. You don't need to strap your guitar para magbigay ng worship kay Lord. Okay yung mga ganung mga bagay. But ang sabi ng Biblia, obviously, when you give your offering to God, that is the best worship that you can give to Him. Wow! Hindi mo kailangan ng gitara, hindi mo kailangan ng anumang mga instrumento para sambahin mo siya. Kaya kahit sa mga Bible study, nakakasamba po tayo. Kaya sa mga ganito pong mga, kaya magtatanong ko, bakit may mga offering? Akala ko dati, para lang sa pangangailangan ng church. Nung na-unfold lalo ang scripture sa ating puso, ito pala ang nais na pagsamba ng ating pong Panginoon. Kaya kanina, when you give to God, ayon dun sa way ng pagbibigay na sinasabi ng Biblia, alam mo bang nasamba mo ang Diyos? Kaya sa mga nahuli sa offering, hindi ito manipulation, ibigay mo yung para sa Diyos. Hindi pa huli mga kapatid. That is biblical na sinasabi sa atin ng Biblia. Amen po ba? Natututo pa tayo sa principle ng ating pong Panginoon? So when you receive something, i-honor mo siya doon sa mga bagay na natanggap po natin. Pagtiwalaan natin siya. Lalo tayong magpasalamat sa Kanya. So pag tumaas yung kita, dapat lalong tumataas yung pagbibigay. Di ba? Hindi yung tumaas yung kita, parang nahirapan ka na magbigay. Di ba? So hindi po ganon. Kapag tumaas yung kita, lalong dapat tumaas at dumami yung pagtulong na ginagawa po natin. So again, when you give something to God, it is when God give you something, it is opportunity for us, mga kapatid, to worship Him through giving. So yung mga binigay po ninyo kanina, tama yan, pangailangan ng church para masustain ang ating pong operational dito sa church. Pero ang mas malalim pala, when we give to God, mga kapatid, this is our best offering, best worship na binibigay natin sa ating Panginoon. Last principle, verses 22 hanggang 27. Nang ika-6 na araw, doble ang kanilang pinulot. Okay? Ulitin ko po ha. Nang ika-6 na araw. Kung sa panahon natin ngayon, anong araw yun? Sabado. Kung sa panahon natin ha. Nung ika-6 na araw, doble ang kanilang pinulot. Isang salop para sa isang tao. Nagpunta kay Moses ang mga pinuno ng bayan at sinabi ang nangyari. Ipinaliwanag naman ni Moses sa kanila. Ito ang utos ni Yahweh. Bukas ay araw ng pamamahinga. Araw na nakatalaga kay Yahweh. Lutuin na ninyo ngayon ang gusto ninyong lutuin. Ang hindi maubos ay tira ninyo para bukas. So yung unang utos, bawal magtira. Pero nagtataka kayo, bakit ika-6 na araw pwede na magtira? Anong principle dito? Tulad ng sinabi sa kanila ni Moises, nagtira sila para sa kinabukasan. At iyo'y hindi nasira at hindi inuod. Yung unang tira nila, nasirang inuod. Nung ika-6 na araw, bakit kaya? Ano yung tinuturo ni Lord dito?
At sinabi ni Moises, ito ang kakainin ninyo ngayon. Ngayon ay araw ng pamamahinga. Wala kayong makukuha niyan ngayon. 6 na araw kayong mamumulot niyan. Ngunit sa ikapito, ano yung ikapito mga kapatid? Tingnan natin, linggo. Sa araw ng pamamahinga, wala kayong makukuha. Kahit hindi kayo magaling gumawa ng preaching, alam niyo ng principle na ito. 27. Ngunit na ikapitong araw, ito na naman, tulad ng katabi mo, nangangalimuhan. Mayroon pa rin mga lumabas sa bukid para magtiyangge sa libdangin. Magtiyangge dyan sa bayan ng buwak para mamulot, ngunit wala silang nakuha. Tingnan niyo mga kapatid, very simple. Hindi natin kailangan ng hermeneutics teaching dyan mga kapatid. 28. Kaya sinabi ni Yahweh kay Moises, hanggang kailan pa kayo susuway sa aking mga utos? 29. Tandaan ninyo na akong si Yahweh ang nagtatakda sa inyo ng araw ng pamamahinga. Kaya tuwing ika-6 na araw ay binibigyan ko kayo ng pagkain para sa 2 araw. So yung Sabado, kunin na ninyo yung linggo. Pastor, baka mapanis hindi. Si Lord ang mag-preserve. Wala pang ref noon. Okay, pero dahil sa kapangyarihan ni Lord, yung kukunin mo, pang linggo, pasok pa rin. Kaya tuwing ika-6 na araw, ay bibigyan ko kayo ng pagkain para sa 2 araw. Sa ika-7 araw ay wala nang lalabas. Alam din ang ibig sabihin niyan. Saan na tayo papunta niyan? Okay? At mula noon, nagpapahinga na lamang sila tuwing ika-7 araw. Number 3 principle. 6 days is enough. 6 days is enough. Or 6 days are enough. Para tama po yan. That's the principle, mga kapatid. Lunes, Martes, Merkules, Huwebes, Biyernes, Sabado. Okay? Lahat ng mga gagawin mo ng araw na yan. Pagdating ng linggo, ano pong gagawin? Mamamahinga through worship. Kaya ang iyong katabi ngayon, namamahinga yan. Okay? Umupo. Diba nakikinig ng salita ng ating pong Panginoon? That's the principle, mga kapatid. Kahit hindi mo laliman yan, mga kapatid, alam natin na special kay Lord yung ika-7 araw. Kaya gumawa din siya ng kapangyarihan niya na hindi masisira ang makinuha mo ng ika-6 na araw para ika-7 araw. Minsan ganito ang kaisipan ng tao, nanginginayang. Kasi yung kikitain niya ng ika-7 araw, mga kapatid, sayang din. Kay Lord hindi. Kaya niyang ibigay, mga kapatid, sa ika-6 na araw, yung kikitain mo sa ika-7 araw. Hanggang kailan natin paulit-ulitin ang testimony ni Pastor Arnel na pinipilit magbukas ng tindahan tuwing Sunday. Again, this is family talk. Hanggang kailan natin pipilitin na mga remuwa ng Sunday kasi maraming customer ng Sunday. Isang araw, nasunog ang palengke. Pumutok ang balita. Kanino galing ang sunog? Sa dami ng mga tindahan at may mga may-ari doon, pumutok ang balita. Nagbabagang balita, si Pastor Arnel, nanggaling ang kandilang may... Hindi kaya may mensahe ang Panginoon? Pinilit pa rin, nabasaan ng isang load sa Lucena, pinilit pa rin, natupok ang mga lukad. Nalala na? Hanggang kailan ko ito ipipreach? Hanggang kailan nyo i-apply, mga kapatid? Ang ganitong principle na mula naman sa Biblia. So pag Sunday, automatic, mga kapatid, our stores are closed. Our businesses are closed. Para nakangili sa akin yung mga businessman. Okay? So, kaya ang mga born again, malinaw na nagsasara ng mga tindahan pag linggo. Kasi we know the principle. We know, mga kapatid, the biblical principle. Ito yung principle ng Diyos, mga kapatid. Pinaglalaban natin, mga kapatid, na ang rest day natin, linggo sa mga nagtatrabaho. Sa mga mag-a-apply, sa mga bagong graduate, ilaban ninyo na yung linggo dapat walang pasok. Ilaban ninyo hanggang maaari. Pero siyempre, hindi tayo bound ng law. Kung hindi tayo bound ng pag-Sunday dapat, may mga kasama tayo, nurses, doctors, na Sunday talaga. So, hindi limited sa atin na Sunday, yun lang yung worship service.
Pero ikaw na nasa ganong kalagayan, pilitin mo din. Kung may panggabing service, dumalo ka ng panggabi. Kung may pang Sabadong gawain, dumalo ka ng Sabado. It's not limited sa Sunday itself. Yung sinasabi ng Biblia, mga kapatid. Naalala ko tuloy yung member ni Bishop Rodel. PA siya ng isang parang government official. Pero tinatayuan niya kahit siya ay nasa ibang mga lugar. Lipat aeroplano, tawid aeroplano po mga kapatid. Iiwan niya yung kanyang boss at siya ay lilipad papuntang Cavite para umabot ng Sunday. Naalala niyo po sa mga kasama ko sa convention. Samantalang sa atin, minsan, tuwang-tuwa pa pag Sunday, hindi ako makakatugtog. Praise God. Makakaiwas sa responsibility. Praise God. Kapatid, let's apply the biblical principle. Alam niyo po, napakabilis nga po ng mga Pilipino. Kasi malaya tayo nakakapagpuri. Ginawin natin kanina, yung bansa natin napakamapalad. Kaya ang sarap awitin po nun. Yung po si Pastor EJ sa Macau, binabato sila mga kapatid pag maingay. May mga pulis na kumakatok. Yung kilala kong missionary sa China, sabi niya, Pastor, dapat alam mo ang happy birthday sa China. Para pag may pumunta ng mga pulis sa underground, bigla kayong kakanta ng happy birthday kahit worship time. Para alam ng mga pulis ay may birthday celebration lang. Napakapalad po natin, nakakataas tayo ng kamay at malaya tayo nakapagpuri kahit maghapon ng buong linggo. Palakpakan natin ang ating Panginoon. So ngayon, pagkatiwala natin yung 6 days, pag linggo, i-adapt talaga natin, Lord, this is to honor you. Actually nga mga kapatid, oras lang eh. Pero hindi mong natitira, involved sa mga gawain, sa mga nasa mission, may mission pang pwedeng daluhan. I-involve mo yung sarili para sa 10%, ipagkakatiwala mo kay Lord yung 10%, sa'yo na yung 90%, parang ganun eh. Yung 6 days, sa'yo na yan. Yung ikapitong araw, kay Lord na yan. So, hindi ito mahirap unawain, hindi ito mahirap maintindihan na ito yung principle ng ating pong Panginoon. Sabi mo sa iyong katabi, pinagpala ka na, pahalagaan mo yung linggo. Palakpakan natin si Lord. Hindi lang po ito may kaugnayan sa pera, pananalapi, business, even mga project. Pwede po ba mga estudyante, pag linggo, dapat walang project na mangyayari? Thesis, dapat walang mangyayari. Sabihin natin, mahalaga yan. Kahit ano pa mga kapatid, kahit walang kaugnayan sa salapi, dapat pag linggo ay linggo. Meetings, outing, kahit papaborito mong laro yan, na na-schedule ng linggo, ang uunahin mo pa rin ay pagsimba, pagsamba, paglilingkod sa ating Panginoon. Nakakalungkot. Minsan, dahil paborito mong laro eh. Star player ka eh. Paano ka pag gano'n nagkataon na, no? Anong uunahin mo? Diba? So, napakadami natin excuses. Yan po yung katotohanan. Muli kong naalala yung nakabili ng bukid. Ayaw niya. Kasi nakabili siya ng bukid. Kinausap ulit yung nakabili ng 5 pares ng baka. Ayaw niya rin. Daming dahilan. Yung kinausap yung bagong kasal. Di ba? Ayaw rin kasi bagong kasal. Nag-i-invite lang naman si Lord. Hindi naman kukunin sa kanila yun eh. Sila ay pumunta. Kasal pa rin naman sila. May bukid pa rin sila. May baka pa rin sila. Pero ang sabi ni Lord, puntahan nyo na lang yung mga pilay, bulag. Puno na Lord, meron pa dyan sa mga kanto-kanto. Yung mga nakatambay dyan na walang value sa paningin ng mundo, kunin ninyo. Sabi sa bandang huli, yung mga una kong inimbitahan, hindi sila makakatikim ng handa. So, sometimes ganun tayo. May mga conviction si Lord na isurrender mo muna yan. Diba? Kasagaran pa naman na paborito mo yung team na naglalaro. Pero we have so many excuses sa ating Panginoon. Pero wag nating baliwalain mga kapatid kasi baka darating sa pagkakataon na gusto mo nang maka-fellowship si Lord pero parang ang layo na ni Lord. Posible yan mga kapatid. Kasi bakit?
yung mga simpleng conviction galing kay Lord, hindi natin binigyan ng halaga. So, very simple principle from the Bible na dapat nating tayuan. So kahit sana po, ano pong pinagkakaabalahan natin kapag araw ng linggo, dapat yan ay kansilado. Sino pong willing mag-cancel lahat ng kanilang pinagkakabalahan para bigay yung linggo para sa Panginoon? Kahit yan ka pakikita ng malaki, kahit yan pa yung ikakasikat mo, yan pa yung ikakayaman mo, pag na-compromise yung araw ng para sa Panginoon, mga kapatid, I believe hindi yun yung totoong pagpapala. May napanood lang ako, singit ko lang bago tayo magtapos ngayong umaga. Sa Facebook po ito. Isang patotoo na dati siyang nagtitinda ng alak sigarilyo. Nakakilala siya sa Panginoon, dinili siya ni Lord na itigil ang alak at sigarilyo. Tama po ba sa mga may tindahan? Malaki daw po kasi ang kita sa alak at sigarilyo. Tama po ba? Pero nung siya ay na-born again, sabi niya doon sa kanyang grad, tinigil niya po ito. Yung inaasa niya dapat malaki ang kita. Pero nung pinagkatiwala niya sa ating pong Panginoon, mga kapatid, mas dinoble ng Panginoon nung hindi na siya nagtitinda ng alak at sigarilyo. Sa lahat na magbubukas ng tindahan, lalagyan niyo po ba ng alak at sigarilyo? Sa may mga tindahan, baka nangangarimuhan pa po kayo. Let us honor God sa ganito pong mga simpleng galaw, mga kapatid. Sabi ko nga po, hindi attendance ang habol ni Lord sa atin. Kaya kaninang umaga, I intentionally remind you na kung maaari, dumating kayo ng tamang oras, magdala kayo ng Biblia ninyo, intentional makinig kayo, tapusin ninyo ang pangangaral, makinig tayo ng salita ng Panginoon. Hindi after si Lord, mapuno yung mga bangko. After si Lord, mga kapatid, mapunan ang iyong puso. Yun yung totoo na kalagayan natin sa harap ng ating pong Panginoon. Hindi pwede na matatapos ulit ang Sunday na ito na hindi tayo tinuruan ng ating pong Panginoon. So again, in December 28, bring something that will honor God. Prutas, bagay, pera, anumang mga bagay, dapat dinala mo yan dito sa altar. Sinasabi mong, Panginoon, salamat sa loob po ng buong taon, naging mabuti ka sa aking pong buhay. Maali po ba yung mga kapatid? Everyone, hindi ito sa pangpamilya lang. Lahat po ang nakakapakinig ngayon, on December 28, we will bring something to God that will honor Him. Prutas, Pastor, pwede ba yung baboy? O sige, basta dyan lang sa gilid kasi mag-aamoy eh. Pwede bang pambing? O dyan lang sa gilid. Pero sa araw din na yon ay may pagbibigyan tayong nangangailangan ng bagay po na yon. Everyone, okay? Wala pong absent kasi lahat naman tayo magdadala at lahat naman tayo ay makaka-receive. Pastor, pwede bang electric fan? Pastor, pwede bang gitara? Pwede yan kung sino yung nangangailangan. Ito po mga kapatid, no, tinignan ko po yung halaga nito sa internet. May halaga pala talaga. Alam niyo po ba mga kapatid, binibenta lang yan. Pero kinausap ng Panginoon, ibinigay na lang po sa atin. Palakpan natin ang ating pong Panginoon. Parang 34,000 yata to 40,000, hindi ko po sure eh. Tinignan ko sa internet, magkano bang halaga nito? Binebenta, kasama yung drums ng 10,000, yung drums na sa mainit na. Sabi ko, wala po kaming budget para dyan sa ngayon eh. Kinabukasan, susunod na mga linggo mga kapatid na sabi, Pastor, daanan nyo na po, binibigay na lang po. Listen, born again ba ang ginamit? Hindi. Hindi born again. Kita nyo mga kapatid? Pero pwedeng kausapin ng Lord. Listen, tingin dito. Ikaw pa kaya na born again? Kakausapin ka ni Lord that will bring something to honor Him sa darating na Sunday. Hindi para mapunta sa church. Hindi mapunta sa akin. Kung may para sa akin, hindi kukunin ko. Kung may naka-receive naman na hindi naman para sa akin, hindi ko na kailangan yan, bibigay natin sa lahat ng dadalo sa December 28. Okay, sabihin mo sa yung katabi, bring something special. Okay? So ano po yun? Pastor, pwede bang halaman pang-display? Ikaw ang bahala. Kung yan ang ikaka-honor mo, yung pang-display, kailangan ng iba, then pagdala ka ng magandang halaman.
Yung bagong pasok naman, baka naman basag-basag na pasok ang ilagay mo. That will honor Jesus. Hallelujah. Verse 35, bago tayo umawit ng pagsamba, awitunin natin kanina, ginawit natin. Mana ang kinain ng mga Israelita sa loob ng 40 taon hanggang dumating sila sa Kanaan. At kung babasahin niyo yan, nung pagpasok nila sa Kanaan, kinabukasan, wala nang lumagpak ng mana. Listen, may mga area sa buhay mo ngayon na ititigil ni Lord. Kahit sanay na sanay ka na dyan, tiwalang-tiwala ka dyan. Bakit? May bagong ipaparanas si Lord sa iyo. Yung 40 years of testing, trials. Sino po naghihintay ng ika-41? Yung breakthrough. I believe tayong lahat mga kapatid. Let us wait for ika-41 days, 41 moment ng buhay natin. God will show something sa ating pong mga buhay. Sabihin mo sa iyong katabi, hindi pa tapos ang Diyos sa iyo. Amen. Sabihin mo, hintayin mo yung ika-41. Hallelujah. Thank you, Lord. Ang sarap sambahin ng ating pong Panginoon ngayong umaga. Ang bansa natin ay isa sa pinakamapalad. Ang bayan natin ay isa sa pinakamapalad. So lahat ng ating natutunan, let us apply first in our worship today, ngayong pong umaga. Tayong lahat ay tumayo ngayong pong umaga. Thank you, Jesus. Hallelujah. We will sing the song with all our heart. Hallelujah. Thank you, Jesus.